Magandang tanghali guys. Ayan. Meron pa rin siyang sipon at ubo. Tapos malamig na naman kahapon. Ang ganda ng weather ngayon. Malamig na naman. Lakad-lakad pa nga kahapon. Si Jonas. Jonas, konti lang kakainin eh. Arroz caldo kami today. Chicken, itlog, tofu, sinasawan, tapos green onion, fried garlic, tsaka chili garlic. Kain tayo. Hindi sa Emma eh, pero nakapag-lunch na, kaya hindi raw mo nakakain. May date kasi sila mamaya eh. Bakit? Ano meron? Anniversary. Kaya punta sa, saan kayo kakain? Sky 360. Sky 360. Ano kayang kakainin nila? Hindi ko rin. Ano ba? 3-course meal ba kukunin niya? Hindi ko. O depende pa. Depende pa din. Ano kagustuhan niya? Si Jermaine wala pa. Hindi pa umuwi. Nag-sleepover kasi. Sakto yun. Malamig na panahon. Kain tayo. Hello guys. Ayan. Kakauwi ko lang sa bahay. Kailangan nating puntahan isang lugar na importante para sa ating kinabukasan. Lahat. Para sa ating lahat. Nantay lang nila ako eh. Si Jonas dito na kanina pa. Tapos si Jermaine pala umalis din. Nag-ano siya eh, nagpadala ng package ng kuya niya. Siyang messenger. Delivery ba niya? Out of way kasi nung kuya niya sa work. Kaya sa kanya pinadala. Sakto na makadarating, magkasunuran lang kami. Sabi ko, larga na kami. Ayun o, ready na ba ang lahat? Jermaine. Jonas. Sir! Kamusta ka, sir? Kompleto tayo sa memorable event to. Unang ano natin to? Unang sabak. Tingnan natin kung anong mangyayari. Daming bumuboto na. Ito kasi yung ano pangalan ng dear? Hindi yung yung early voting. Para isama-sama kami ng 4. Kaso tingnan nyo yung weather. Makapangit. Wet snow eh. Layo Layo nga no. Dito pala. Ayun pala dami yung parking. Oo nga no. Pasok natin kaya bawal eh. Dito. Hindi ka na magalit dear. Nakaasul pa naman kami. Ay. Wala eh. Naiiwan yung isa. Kasi nagkaroon ng aberya. Kaya nagtataka kami, wala kami na-receive na ganito niya yung registration. 3 lang kami, siya wala. Kaya sabi ko, mag-register na lang siya. So nag-register siya pero pangin ng umaga lang. So nagboto. Nung siya na, hindi makita yung pangalan. Pero sabi sa harap, mag-ano na siya, pumila. Pwede naman kasi nakita yung registration niya online. Pero wala sa papel. So ngayon, kalabas-labas, tinignan, hinahanap, ayusin ulit yung registration. Pinabalik siya sa dulong pila na naman. Sabi namin, babalikan na lang namin siya. Nagugutom na eh. Anong oras na lang kasi may gagawin pa 8 na rin ng gabi. Wala. Sabi kailangan daw mag-wait talaga. Ayun no, dahil wala nang time, ginabi na kami. Wala nang time magluto. Order na lang kami ng pizza dito sa Papa John's. Tapos babalikan na lang ni Jonah si... Nilagyan mo siya ng space mas maluwag sa kabila. Diyan din pala sasakay. Hindi mo, sige pa rin eh. Sige pa rin. Ay. Pizza na lang tayo today. Wala pa isa. Gutom na yun. Gutom na yun. Kanina pa. Nagmalis din yung kanina eh. Yan. Finally. Nakaboto na. Nakaboto rin kami. Sa wakas. Dami pa rin tao. Dami pa rin tao doon ano? May mga dumarating pa. Malis kami. Ang haba ng pila. As in, yung mga advance voting na yun. Start yun Friday hanggang ngayon. So palagay mo na sa 28 lahat yan. Sabay-sabay. Marami na nga rin daw Marami na rin daw talagang bumoto eh. Nung start pa lang First time namin na unang boto dito sa Canada. Medyo iba yung style ng pagboboto dito, hindi kagaya sa Pilipinas. Sa Pilipinas,
makita niyo yung ballot box. May gamot ka pa. Yung ballot box, may padlock, tapos may clear na salamin. Nakita mo, inuulog talaga dun eh. Tsaka doon daming table sa atin. Ay, maraming chair na doon ka magsusulat ng ano mo. Tapos i-mark ka ng itim or ng indelible ink para hindi ka na makaboto uli. Parang ganun. Dito, yun, kukunin lang yung pangalan mo. Tapos may pinadala kasi sa amin ng mga ng mga confirmation. Confirmation letter. Kung saan lugar kami boboto. Tapos yung pinaka-registration number. Yung kay Jermaine, walang dumating. So, yung nga ito, kapatulan dumating sa kanya. 3 lang tayo. Pag walang dumating, kailangan mo register yung sarili mo sa Elections Canada. Yun yung ginawa ni Jermaine kanina pagdating ko. I-register niya yung sarili niya para sabi ko, may kasama kang bumoto, hindi yung nag-iisa ka. Dahil kaming 3 boboto na ngayon. So, yun nga. Kaya medyo nagkaroon kami ng aberya doon sa kasi re-register niya lang, hinahanap pa. Wala yung pangalan niya doon sa list. Pero sabi na, doon daw, di ba? Pero nung nasa pila pa lang, bago kang pumasok ng pila, chine-check na niya Kasi hindi ka makapasukan doon eh. Kung wala nakita niya yung reference number niya. Yun nga, sabi niya, eto, ngayon lang nagpa-register. Sabi, sige, pila ka. Sa tagal ng pinila namin, pagdating niya, nung doon na sa may hindi makita yung pangalan. Ulit. So, pinaliwanag namin, ganito, ganyan, ang nangyayari. So, inasi siya. Sinet aside muna siya. Inasikaso yung sa rehistro niya kanina. Ayun, nakaboto naman siya, kaya lang, pinabalik siya ulit sa dulo ng line. Dapat hindi na eh. Tapos lumapit ako kasi kinausap ko. Sabi ko, ganun ba talaga ang nun? Na kailangan babalik siya sa likod na linya. Yung pala hindi pa hinahanap pa pala eh. Oo, yung pala hindi pa tapos. Kaya sabi niya, sorry, nothing we can do. Sabi ko, it's okay. Kaya lang yun na behind siya. Halos 1 hour, Kauwi lang nila halos eh. Tapos pagboto mo, hanapin mo ngayon yung gusto mo na Prime Minister. Siyempre, hindi naman namin alam eh. Dahil kung ano yung nilistahin mo. Hindi naman kami nagtanong-tanong. Hindi rin naman kami nagtanong-tanong. Ang alam nga lang natin, party. Kung kung liberal, conservative, NDP, o... Yung pala, tapos akala namin, yun lang. Or kung may pangalan man, yung mga lead na tatakbo na Prime Minister. Hindi pala ganun. Kumbaga, yung mga representative lang pala yung i-vote mo. Gara nga eh. Pag sabi ko, asan dito? Hanap ako. Ina-X mo ba? Ina-X ko. Nilinaw ko pa yung X kasi di ba lapis. So, pinilit ko i-X. Ultimo kayong balot nila, di ba? Yung balot nila, box lang talaga eh. As in, walang kasilsil eh. Parang, sabi ko, parang medyo sketchy pero sana hindi naman maging kagaya sa Pilipinas na balot, switching, ganyan, or kung ano. Sa Pinas, may mga kanya-kanya hinahire yung mga partido para magbantay ng botohan eh. Kasi naging watcher din ako nun eh. College pa lang ako na sumasideline na ako sa mga ganyan eh. Ako yung... pagka botohan na, lagi siya nandun. Lalo doon sa barangay namin, mini-message na kagad ako na, gusto mo? Sige, magkano rin kasi yun eh, sayang, di ba? Nung bata-bata ka magkano? 1,000? 1,000. Mag-watcher. Pero hanggang gabi yun, hanggang madaling araw. Hanggang sa matapos yung bilangan. Nung time na yun, bilangan mano-mano eh. Madali na eh. Tapos kahit inabot ko pa yung alam ko inabot ko pa yung chip na eh. Yun yung huli, di ba? Yung may mga... bago ka pumunta rito di ba botohan din nun? Ay, hindi na ako sumali nun. Hindi ka sumali nun. Pero nagkapera pa rin ako nun. Alam mo sa atin, may mga pamigay ang mga politiko. Ay, nagbabalat yung ilok ko. Nahawa na siya sa akin ng sipon eh. Ubot sipon. Yung kakasinga mo sa tissue. Ang sakit. Nagda-dry yung ganito mo eh. Labi, ilong. Pero yun nga, siyempre may konting kaba, may dasal na kasama na sana ito na yung maging susi na yung mananalo, kung sino man yung manalo, bigyan na lang
ng sign ng Diyos na sana maging maayos yung pamumuno niya. Kasi, syempre, iba-iba naman tayo ng mga kagustuhan sa buhay o kagustuhan na hindi naman natin pwedeng pare-pareho tayo. Yung pinuno. Pero sa amin, syempre, alam namin kung sino yung karapat-dapat para sa amin. Obvious naman sa suot ko kayo ng jacket. Tsaka yung plataforma. Sa plataforma pa lang, makikita mo na kagad eh. Kung talagang nanonood ka ng mga simula nung debate, nung bago pa mag-debate yun. Debate, yung mga ano pa lang. Yung isang kandidato talagang tineturn down niya yung mga questions na na alam niyang tatamaan yung business niya. Tsaka hindi siya makasagot ng diretso, di ba? Hindi niya masagot. Talagang makikita mo yung expression ng mukha niya. Samantala yung isa, kumakain pa ng apple. Anong tanong mo? Ganyan, sasagutin ko. Dapat ganun eh. Yung maging transparent ba? Ano yung mo? Ganyan. Tsaka wala naman tayong hinangad pare-pareho kundi magkaroon ng maayos na leader. Yung si Boy Turban naman, puro pangako. Pero sinisecure niya yung yung pension niya. Nasecure niya na. Nasecure niya na yung pension niya. Yung baka sakali makasungkit ulit siya. Kalokohan na lang yun. Kahit nga kapwa niya tinatakwil na siya Boboto mo pa ba yun? Hindi yan Diyan na talaga yung magiging malalaman na kung anong magiging sunod na ng Canada. Ekonomiya ng Canada. Pero yun nung nakaraan nga, merong yung pinapanood natin sa Pleb. Kay Pleb. Puro matatanda yung nakapila doon sa liberal kay Carmi Puro matatanda siya binibidyo ng isa. Wala naman siyang right wing o left wing or ibang media. Tapos na nagbibidyo lang siya, ito, ang daming nakapila. Biglang may sa kanya, dinner finger siya, dalawa Ayun, naging meme tuloy yung matanda. Parang pangit naman, tumanda ka na ng ganun kasi wala na silang pakialam. Settled down na sila, retired na sila. Retired na, ilang taon na lang sila mga nasa 70s, 80s na yung mga yun Yung boto ng mga may edad sa atin, hindi na para sa kanila kumbaga Para na lang doon sa mga anak nila, sa mga apo nila. Sa next generation ba? Para na lang doon, para sa bansa nila na maging maganda, maayos. Kung kagaya nun, ang dami na maging kriminal na naman, di ba? Grabe, yung mga ganap sa Toronto. Na mga pinapasok yung mga jewelry shop, mga bangko, hinihila. Tapos sa shoppers, pasok, kuha lang. Wala lang. Security guard tumatawag, wala naman kasi magawa. Dati, hindi naman nangyayari yung gano'n. Ngayon, parang naging Mas masahol pa nga sa Pilipinas Kasi yun, mga walang baril yun. Sa Pilipinas, may baril may dala Papatay talaga ng tao. Dito, wala Bugbog bayan dapat ang abutin ng mga yun nakakalusot nga kasi. Catch and release nga nangyayari kasi. Tapos mga bata pa yung mga gumagawa nun. Mga juvenile. Sasabihin nila, juvenile, hindi kami pwedeng ikulong kasi mga bata kami. Kaya malalakas ang loob. Napapakamot. Yun lang naman yung mga ganun di ba? Kung talagang ang nakaupo maayos, hindi mangyayari yung mga ganun Catch and release. Pero may girlfriend yung isa, pinatay. After a night lang doon sa kulungan, nakapag-bail. Sa atin, diba? Hindi nakakapag-bail bail yung ganun Hindi dito may bail pa. Dinanong na yun Sa atin makita ka lang ng drugs. So di ba? Makita ka lang ng bala sa airport, yari ka nabalik na naman yun sa atin. Nakakainis din. Tsaka yung mga nangwawasak ng maleta, balik na naman sa dati. Kaya pag may kami, di kami magdadala ng kahit Kaya nga sabi namin, kung na lang, pera na lang, kung ano yung papasalubong. Kasi at least kapag pera, mas magagamit pa nila. May mga nabili na kami mga pampasalubong, pero pailan-ilan lang. Pailan-ilan lang. Mostly siguro mga chocolate na lang. Kukunin ba nila, okay ba? Bahala kayo. Pero kasi minsan nahirap magdala ng mga sobrang valuable na item. Yung iba kasi nagdadala. Yung iba kasi mga kababayan natin na OFW, lalo na yung mga for good na uuwi, yun yung mga masasakit pag nadali nila Tsaka yung mga galing na Saudi, yung pinaghirapan talaga yung iniipon na talaga yung mga ginto nila doon. Di ba? Investment na nila yun
Tapos uuwi ka, akala mo pwede ka na magpahinga muna pag Ay, alis-alis. naka. Wala eh. Eh, pinabayaan nila eh. Wala, ganun talaga. Politiko eh. Hindi nila pinagpatuloy yung naumpisahan na. Naumpisahan na linisin yan. Kita nyo nung Wala. si President Duterte, di ba? Although maraming nagagalit sa kanya, maraming natutuwa sa kanya. Kaya lang, nakita nyo yung ginawa niya doon sa airport, di ba? Ito talaga. Isa gumawa, tanggalin lahat yan. Iyak sila lahat. O, di magsisiyan sila after. Tsaka yung mga boss-boss ng maleta na yun, di ba? Nakakano yun eh. Alam naman namin na pare-pareho nahihirapan sa buhay, pero maging patas naman tayo. Patas sa buhay eh. Kaya nga, nasa sa political will ng nakaupo. Kung nagkakaroon ng progress sa ekonomiya, hindi basta-basta mangyayari yung mga ganyan. Yung mga nakipaglaban na may mga nag-away-away pa na pamilya o mga magkakaibigan dahil sa kay Lenit, kay may mga talaga nag-away pa. Kay Marcos. Nagkalimutan na dahil lang doon. So, dapat alisin natin yung mga politika na ganyan. Hindi dapat pinapersonal. Pinapersonal, tsaka pinagtatalunan ng magkamag-anak, magkakaibigan. Siyempre, kanya tayo. Iba tayo ng isip. Iba tayo ng hindi naman kami nandito pananaw sa buhay. Para sabihin, iboto nyo si kasi ito yung tama. Hindi. Yung sa amin, kahit sinasabi namin. Magkakaibigan, kahit sabihin mong ito, binoto mo kami ito, walang sa amin yun. Walang samaan loob kung sino man manalo dyan. Kasi kami, yun ang pananaw namin sa buhay. So, yung mga pananaw nila sa buhay, hindi namin panghihimasukan yan. May limitasyon din kapag di ba? Pareho tayo na may mga sari-sariling isip, mga sari-sariling matatanda na pare-pareho, di ba? Siyempre, alam natin kung ano yung mapapabuti yung pamilya natin o yung ating ikinabubuhay at saka yung seguridad ng bansa, di ba? Lalo't nandito na tayo sa Canada at citizen na. Siyempre, paglalaban mo yung nakikita mo na makakatulong at makakapagpaunlad ng ekonomiya at kagaganda ng bansa ng Canada. Tama. Sana ganun din sa Pilipinas. Huwag tayong magpabola doon sa mga pasayaw-sayaw nila, mga pakanta-kanta na. Kami since nung nag-start yan, na magbobotohan, talagang panaynod na kami ng mga balita. Kasi pinag-aaralan na eh. Pag-aaralan mo talaga eh. Hindi basta, sino boboto mo? Si ganito. Kasi, last minute na, hindi pa baka decide kung sino. Hindi nila alam kung ano yung mga nagawa nito. Si tiga Edmonton kasi yan eh. Si tiga Calgary kasi yan. Tapos narinig na sa kaibigan na ganito. Ako rin gano'n na. Hindi ganun. Kasi, minsan lang tayo boboto. Pag bumoto tayo, yun na yun eh. Kumbaga magka-count yun doon sa magpapatakbo ng bansa mo. Correct. Nagbabayad tayo pare-pareho ng mga tax. Binabayaran natin sila ng sweldo. Yun eh. Kaya ayun. Yun lang naman. Na-share lang naman natin. Masaya kami kasi naka-experience namin. Nakakatuwa rin. First time eh. Tsaka dito pagdating mo, isang lamesa lang. Kada alphabetical kayo. Haba na pila. Alphabetical. Tapos, yung pagkabigay sa'yo, sa likod lang nila. Yun na. Isang lamesa lang. Isang mabilis, isa lang ma-mark mo. Isa lang ma-mark mo eh. Kaya sobrang dali lang. Lalo kung alam mo na yung sino. Hindi kagaya sa atin, konsyel. Ilan yung konsyel na pipiliin mo? May barangay captain. Dami. Ilan yung barangay captain na pagpipilian mo? Tapos may ngayon yata senador eh. Dami din. Ilan din na tumatakbo. Ay na. Lumbo na. Sige kami magpapaalam na rin at kami mga magpapahinga na rin. Medyo may ubusipon. Tama. So paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.